And ito na lang sasabihin ko. Yung mga babaeng yan, mahal yan ni PRD. So wala tayong karapatan mag-choose kung sino. Dali din naman tayo si PRD. Yan yung sinasabi ko kanina. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina. Hindi sila nag-aaway. Diba? Ayoko mag-away silang dalawa, wag kayong mag-choose. Dahil hindi naman tayo mag-choose niya. Si PRD nga hindi nag-choose kung kanino dyan. Si PRD ang may kasalanan kung bakit kayo ngayon nagkailangan mag-choose. Okay? So, kaya kailangan let it go. Kung may away ang dalawang yan, ito kasi ganyan, ito ganyan. Bakla nag-aaway yan, nagsiselos. Nagsiselosan yung dalawa. Hindi ba? Wala na tayo doon. Problema na nila yan. And I think, the bottom line dyan, is kung away yan ng mga babae sa buhay ni PRD, tama si Joey, huwag niya nang patulan. Ayan, go Chris. Is it better, the audio? Better, Hello, Sassen. Hello, Joey. Very short lang, no? Okay. Nag-gets ko points nyo pareho. Si Joey, nagmumukha lang ng away kasi she's very fiery nga. She's very feisty. But the same, yung example ko is yung group ko na GC na mga Duterte supporters. Someone said, mag-ingat kayo dyan kay Alvin. I unfollowed him na. And if I didn't clear that out, that person would go on believing na masamang tao si Alvin. So what I'm trying to say is, and I guess ko yung point ni Joey na kailangan talaga ng information to counter yung mga ganoon, yung mga misconception na ganoon, yung chismis na ganoon. So, ayun, yun lang. Very, very quick lang. At kailangan, kailangan talaga mapasok sa consciousness ng tao. Para nga ma-arm, para ma-arm tayo how to discern. Kasi ang daling, sa totoo lang talaga, what you were pointing out kanina, na madali talagang makagoyo yung mga chismis na ganyan. Totoo. Ayun. And I'm so sorry, the conversation is going to be uncomfortable, but it is necessary. It is uncomfortable, but it is necessary. Kaya nga sabi ko, doon ako magde-depart. Let's say merong mga ops, let's say merong mga ano. Pero I believe that if we would be able to really appreciate substance, ganyan. Yung mga ops kasi yung mga, hindi, inaano kayo ganyan. Ano yan, eventually, ma-figure out natin yan. So parang lahat tayo ngayon, alam na natin, pagka ops to, pagka ganyan, ito, hindi to ops, ito, totoo to. Kasi nag-focus tayo dun sa substance, di ba? Ganun. And, so parang sa akin, I'm so sorry, the conversation is going to be uncomfortable, but it has to be done. It has to be done. And you know what, nakaka-frustrate, like when you try to talk to people and then they say, I'm in attics or Alpotera or whatever. Alam mo yun, parang kailangan natin ng upgrade on the way we think, on the way we converse. Di ba? Hindi pwede ganon. I mean, we're stuck. Ang daming stuck sa ganon, right? So I see the importance of what you're trying to do, kahit na misconstrue ng ibang tao. At the same time, nakikita ko rin yung point ni Sas. Siguro kailangan lang ng balance. I don't know where that balance is. Yun lang. Gets ko yung point pareho. But, ayun. So, ako kay Joey, ako continue lang. Thanks, Chris. No problem. Salamat. Ayan, okay. Good night. Ayan, okay. 4:30 na pala. Ano ba yan? Okay. Anyway, hello, Timmy M. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. So, I'm from Davao. Pero based na ako sa Manila. I have the same fire as you, Joey. So, gets ko yung yung passion mo. So, gets ko din yung kay Sas na it's an operation. Operation Double Agent, it's from all fronts, no? Hindi lang yellows, liberals. It's also NPA. And it's an open secret in Davao. So, gusto ko lang i-point na si PRRD nga, he's throwing shades at himself. He's mudslinging himself kasi ayaw niyang gawing issue yon. It would be, used against him. Di ba? From the very start, nilalabas niya na in his campaigns yung mga baho niya para wala nang wala nang And those are uncomfortable conversation, no? Those are uncomfortable pero has to be done. Because he knows it and he's never lost any election. Because niya is, if people loves me, kahit anong pang sira na gawin, kahit siya sinisira niya sarili niya,
So everyone who would gravitate towards me would always gravitate towards him. Yun yung ano niya. So yung mga girl lalo ni Digong, open secret na siya sa Davao. Pero hindi siya pinag-uusapan. Yan. Girlie Balaba used to be a reporter in ABS-CBN. Mahilig talaga si Duterte, si Digong, ang mga tisay. So even during campaign, I know someone, personally very personally know someone na in the circle of Digong. He was asking me, girlfriend niya pa ba si ano? Alam ko, girlfriend niya pa si ano, si ganito. Pero alam ko, meron pa siyang girlfriend. Sabi ko, ganun ba? Akala ko si ano lang, si HL. So, ganun. So, hindi na siya pinag-uusapan. So, parang it's already a known fact na Digong really is, a ladies man. Hindi na siya nagugulat. Kaya nga last time, nagpunta ako sa Greenbelt, pinuntahan ko yung tindero dun, girlfriend ko yung ano dun eh. So, he knows na, I know that he's joking. People would only know na hindi na joke lang siya. Pero, yun nga. But the thing is, bakit kailangan pagpiestahan ni Maharlika? Eto na nga, inaamin na nga ni Digong na ganito siya. Eto na nga siya. Eto siya in nature. Kaya nga sila naghiwalay na mga girlfriends niya before. Ni Madam Elizabeth. Kasi nga, hindi na makaya yung kanyang womanizing ways. So, yung mga nagsasabi sa comments, nakita mo sa amin, si Sas, doon ka na kay Maharlika. Joey, you're being very, tigas ulo, stubborn, you're not being level-headed. I know your point na kailangan from the root. Kailangan ng tapyasin. Okay? Kasi nga, the family were not even discussing it. Mag-discuss na lang, naging kasi si Maharlika, kinontent niya. Nilathala niya sa buong mundo na eto, may ganitong issue, may ganyan-ganyan. Hindi naman issue to begin with. Hindi naman siya issue before. Na naging issue na lang. So parang siguro sa immediate family niya, pinag-uusapan. We don't know why ako merong second family. I used to have a stepfather. So yung alam ko yung siguro nararamdaman ni Sarah doon towards him, kaya nga 'di ba nag-patch up na sila. Alam ko yung medyo siguro feeling ni Sarah dati na parang nasaktan yung nanay niya. So parang ganun yung medyo masama yung loob niya sa tatay niya kasi ganun nga. So yun yung pinupoint na bakit kailangang kailangan pag-usapan. Kailangan kasi nga hindi naman alam lahat ng mga audience, ng mga viewers na hindi naman lahat nanonood. Hindi naman lahat nanonood kay Maharlika. I know, dalawang beses lang ako nanood yung kanyang eksklusibo doon sa tatlo pala, yung Polvoron, yung sa Turkey, Turkey kidnapping, tapos yung yung kay Kati Binag. Doon lang ako nanood yung series niya noon. But ever since naiingayan ako. Wala actually tawag noon pulso, walang pulso, puro chismis, hindi man chismis, katotohanan naman. Pero the thing is, walang pulso. Anong issue? Anong tinatapik? Noon, parang walang editorial, walang opinion. So, ang ko dito is, yung mga audience, sana okay, bakit ba ganito yung ni Joey? Ano ba yung sinabi ni Maharlika? Ano ba yung history? Bakit ba may ganitong issue? Hindi lang dahil double agent ka, Joey, kasi parang, yun na nga, wala na nga tayong pera. Kanya-kanya tayong, basta nagsasama-sama na lang tayo. Punta na tayo sa Maisaw, punta tayo doon. Yun na lang yung meron tayo social media. And from the, it's a known fact na ICC is was founded also by TPP, mga known, diba? Nandoon na ang mga operatives. We know they are everywhere. And it's a known fact na nandun sila, nandun nga si Joma, so meron siya mga kasama doon. And it's a known fact na hindi imposible, ni-infiltrate na at may nagpapakalat. And yun na nga, kinuha, anong tawag doon, na bait si Maharlika, inano ni Maharlika, at ikaw, na ka din. Of course, you have to, because you have to defend Digong. Because we are, baka naman kasi projection na ito ng away ng mga bilat-bilat. Actually, away talaga ng mga bilat. Di ba? Ayun na nga. Away talaga yung mga bilat. Ayun na nga. Baka nga the politician. Baka yung isa lumapit kay baka yung isa lumapit. Yun talaga. Di ba?
Yung isa lumapit kay Madam. Ayaw talaga ng mga bilat ito. Yun nga yung sinasabi ko. The fall of great man are not about politics na it's more of yan, mga bilat sa mga mistresses, diba? So, yun lang yun. Kaya yung mga bilat-bilat dyan, hoy! Nagkakagulo ng mga tao dito dahil pero hindi na sa mga suko. Yung pinag-awain na nakakulong. Kaya nga, diba? Kawawa si Digong. Kasi nga, endgame natin is mapauwi si Digong. Pero the thing is, ngayon nga, ang dyan is mawala yung mga anyon sa ICC eh. Mawala yung mga supporters dyan eh. Kasi sila talaga yung nagdadala. Kaya hindi ako naniwala. Kasi I know from Alvin, nung nag-umpisa yung ICC, pinapanood ko na si Alvin. Kasi nga, sila yung citizen journalism mismo in the nandun sila. Diba? So, hindi ako naniwala doon kay Maharlika at ni Harry Roque nung nag-content sila ng live. No? So, parang, gets ko yung kasi parang about doon sa sila pinagbawalan silang bangag-bangag na nila whatever hindi naman yun yung issue. Actually build up yan sa totoo lang yung parang sorry bullshit after bullshit and the goalpost had been moved several times sa totoo lang until makarating sila dun sa totoo nilang goal, yung totoong utos ng Bilat China. I recon yung totoong utos ng Bilat China na ganito yung gawin. Ayun. So hindi kasi may si Sarah, may interview siya. Tapos, on the other side, nandun sila Harry Roque and si Maharlika na they're doing their thing, doing live din yata and doing their thing na bangag-bangag, marang sayaw-sayaw. And then medyo naingayan si parang hindi marinig ni Sarah yung kanyang sinasabi and parang nagfi-feedback at hindi nakapag-concentrate, nakaka-focus dun sa interview. Nakita sa interview na parang ano ba yung ingay, ano ba yung nakita naman doon. So yun yung na nag-live si kilala namin kayo, sino kayo diyan, alam niyo naman na hindi ako mapipigilan. Eto na talaga ako, ganyan. Yun yung sinabi ni Maharlika na about pati si Harry Roque na bangag-bangag. Actually, at that point, ito sila Harry Roque, parang siguro mga araw-araw na parang sinesensor kami, ganyan. Sobrang drama talaga. So, it has been going on for quite some time. Hindi ito yung parang ngayon lang. Sino nagsisensor? Wala ka nagsisensor. Mga nag-organize doon. Mga nag-organize daw doon. Walang nagsisensor. Nagkaroon lang sila ng miscommunication. Kasi, ang tawag dito, yung instruction really is to parang pahinaan yung sound. Tapos hininaan lang naman talaga yung sound. Hindi naman namatay yung mic or namatay yung tugtog. Hininaan lang. Pinapatayan daw ng mic. Kaso yung coordinator, gumaganon siya. Pero ang ibig niya sabihin talaga, hinaan yung mic. Hindi naman siya talaga na-ex kasi natuloy naman talaga yung performance nila or whatsoever. Natapos rin naman. Kaso nga lang, hindi nag-let go si Maharlika at saka si Harry Roque doon. So naging issue na siya ng halos 2 linggo at saka everyday nang nirarant ni Harry Roque na I am being censored. Parang, Attorney Harry, birthday ni Inday. Walang nasi-censor sa'yo doon. Walang nasi-censor sa'yo doon. I think, ang niyan, Harry. Ito naman si Harry, Diyos me, bakit ka naman isi-censor? Yun, ginatungan yun ni Maharlika ng bonggang-bongga. Kaya nga sabi ko, Sas, it's really important to talk about it kasi nakukonfuse din yung mga tao. Yung mga tao, masyado naman yung censorship. Pero yun, kung nakarinig mo yung mga vlog niya, mas OA pa. Mas OA pa yung mga tipo, patayin na lang ako kung gusto niyo kong i-censor yung mga gano'n. Parang, sabi ko, OA na. I'm not discounting sabi ko sa'yo, I'm not discounting the efforts of Maharlika kasi 'di ba? Ang effort niya ngayon ayan napalitan ng mga kaso-kaso. But the thing is, yun nga, we have to be focused on what really matters. Gusto niya, hindi. Go ahead. Go ahead, madam. Ayun. Yun nga na gusto niya, hindi. Ano yung content ko, ano yung gusto kong sabihin, democracy to, I have freedom of speech. Parang gano'n na, yung the Americanized view na, hindi pwede. Sa amin yan, hindi ako inaano dating, tas dito pa, ganyan-ganyan. So, yun yung point is, the thing is, there's a thin line between being arrogant and, and just saying, now, I'm doing this for the country, for Duterte, but from the very start, she wasn't a fan of Duterte, no? She's not a fan of Duterte. Kaya nga sila nag-away ni TP dati, 'di ba? Kasi super si TP noon, super laban for Duterte. But yun nga,
this is, we have to be circumspect and see the big picture na this is an agitation propaganda. Okay? Pero tingin ko naman, yung simula, yung kay Harry Roque at saka yung kay parang medyo na nga lang talaga yun. Yung parang, I do not know if that exact, well, to certain extent, yun, in hindsight, iniisip ko na parang, ano ba ito, sino ba ino-operate ito ni Marlica at saka ni Harry Roque? Ganyan. Sino ba ino-operate nila? Kasi araw-araw yun tapos leading dun sa totoong target nila. I think ang niyan, unang-una, kung may, kung away ng mga kabet, charot. Kung away ng mga babae ng inyong iniudulo, huwag yun ang sasakyan. Dahil, yun I think that's the bottom line. No, na parang Yun, ako for me talaga si Sarah din naman nagsabi nag-aaway-away na nga yung mga mo diyan, mga girlfriend. Oo, 'di ba? Nagpa-joke na siya, nag-away. Nag-aaway-away. Ngayon, ngayon pag ganyan, isipin niyo na lang sila ba kung tungkol kay PRRD, ang pwede lang magdesisyon tungkol kay PRRD na next ay si Sarah. Yan ang naayon sa batas. Exactly. Yun yung sinasabi ko, Sas. Kaya nga sinasabi ko, kailangan pag-usapan. Kasi these are the things that has to be sorted out. And those are the things that I've been saying. And those are the things that I am passionately imparting to the public. Ayun yung doon. Si Sarah lang yung pupwede dyan. And actually, kung sino man yung alputera at I think wala na tayo doon. Kung ano man yung mga dynamics. Di ba parang yan exactly yung tinatopic ko at nila-live ko. Exactly. Diba? I think wala na tayo doon kasi ano ba naman niya? Parang I really kailangan nga kaya nga ako sabi ko, I think sa part ni Miss Hanelet at saka ni Kitty, they should have not added fire kasi nagsalita rin sila Ay, meron din silang eksena. Oo, nagsalita rin sila. Yun yung problem. Kaya nga sabi ko, dapat hindi na sila dumagdag doon, hindi na sila public letter. Oo. Hindi ko alam yan, kasi paano ko naman malalaman, wala na akong Facebook. Ayun nga. Kaya nga sinasabi ko, importante talaga na meron tayong facts of the case. Kasi, hindi po pwede na Naki-jamming na rin sila. Naki-jamming sila. Anong jamming nila? Maganda ba yung pagka-jamming nila? Maganda ba yung jamming nila? Hindi, syempre, ganito serious. Serious sila. Ang sinasabi ni Kitty na parang, oo, tama yung sinasabi ni Marlica, merong alputera. In essence, parang ganon. Yung G. Hello, parang they are aware na may something ganon. Yung point nga ni Joey, bakit hindi nyo ilabas? Bakit sabihin nyo Oo, kasi bakit lumabas na kayo? Kasi parang ako, nag-encourage ako na wag pag-usapan. O pagkatapos lumabas si Kitty about it. Ngayon, since nilabas nyo na yan, di sige na. Malamang takot din sila sa repercussions, no? Pero the thing is, lubusin mo na. Hindi, I think, mali dyan si Hanelet at si Kitty. That's what I think. Mali dyan si Hanelet at si Kitty kasi kung ano yan ano yun na yan private eclab na yan. Exactly. And diba? I want to kasi hindi naman I'm sorry, go ahead. Kasi hindi naman namin nakita ng ganyan sina Sara, Baste at Tulong. Tungkol sa away ng hindi ko alam baka mamaya sa Davao merong gano'ng eksena pero nung panahon naman ni PRD wala naman kami nakitang sinaraan ni Sara or ni ng mga Duterte kids. Si Hanelet, well, I haven't seen it, hindi ba? Totoo. Aminin niyo, totoo yan. May silent tension. Hindi lang nag-percolate. Oo. Well, hindi siya pinapublic. Hindi siya pinapublic. There's tension. You know that there's tension because hindi sila nagsasabay sa isang occasion. Well, actually nagsasabay sila pero wala dun si Hanelet. Sa Davao. Sa Davao hindi talaga. Hindi talaga. I mean, talaga. During PRRD's time, during PRRD's time, 'di ba? Nandun lahat ang side ni Ma'am Elizabeth during the iba ang side, wala si Hanelet, 'di ba?
So, hindi sila pwedeng magsabay. No. Hindi, hindi ang inaano ko, Miss Kimi, yung mga magkakapatid. Sila yung... Okay na sila. Wala silang okay yung magkakapatid. Pero inaano ko, issue. ang inaano ko lang is, parang, ano nila yan eh. Parang, si Sarah na rin mismo nagsabi, di ba, na nag-aaway-aaway yung mga girl. Sinabihan niya sa PRD, nag-aaway-aaway yung mga girlfriend mo. Tapos tinanong daw siya ni PRD kung yung nanay kasama ba. So, I think, kasalanan tong lahat ni PRD. Ang gwapo mo kasi. Ay, naku, PRD. This is exactly my point. Kaya nga sinasabi ko, dapat, we have to talk about it no matter how uncomfortable it is. So, yung sinasabi rin naman ni Sas today, those are the things that I said earlier. Those are the things, yun din yung pinagpo-post ko today. Na hindi yun talaga dapat na, hindi, mali talaga. Yeah. At wala na akong Facebook. Pero ito pang, sorry, go ahead. Oo, pero I really think na na sana Hanilet and Kitty. Kasi kayo ang pamilya ni PRD. Kayo dapat ang nag-shepherd sa amin. Ngayon, hindi nyo na sana ito masasabi ko sa pamilyang Duterte. Kung magkagulo-gulo tong mga tao, lalo ni mga nasa frontline, tapos hindi nyo aayusin, wala kayong support. Ito na lang ang sinasandigan ninyo at wala pang what's this? And they're doing this for the love of your family. So please lang kung ano man namang hindi niyo pinagkakasunduan, eksena, wag niyo na lang ilabas, wag niyo na lang don't get wag kayo kumuha ng mga vlogger na nalalabhan yung ninyo, yung laundry. Na ipapalaban niyo yung laundry nyo. Kasi talagang papatol yan. Papatol nalalablad. Oo, ipapatol talaga yung mga yan. Alam nila, ikaw ang close, ikaw ang ganito. Pero wag na lang sanang ganon. Kasi, it's not gonna work. Hindi ba? It's not gonna work. Ito yun pa. At ang pinaka... Ayan, okay. We talk about patience. Ayan, yan sinasabi ko yan from the start. Kung nanonood kayo kay Madam Joey, matagal niyan sinasabi na kapag may nag-ask na hindi niya yan story to tell and keep it private, dapat hanggang may tantrums na nagpaparinig. I've been doing that ever since until nagteleserye na. Alam mo naman yan, yung double agent. Pero I think ang eksena talaga dyan. Ano yan yung kasi si Maui. Naluloka na rin ng mga tao sa yung Maui. Ano bang nangyayari sa you, girl? Parang, ano ba yung point? No, kapag ganito, kakapatch lang ng relationship niyang magkapatid na mga sisters, diba? Tapos ngayon nag-uusap na nga rin si Hanilet and Sarah. Sana wag maggatungan. Kasi nga, they're in their most vulnerable, lowest point. Tapos, tayo na nga lang yung pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob. Tapos tayo pa yung cause ng maninira. Tayo pa yung cause ng... Hindi, ito na lang sasabihin ko. Yung mga babaeng yan, mahal yan ni PRD. So, wala tayong karapatan. Yeah. Mag-choose kung sino. Dali din naman tayo si PRD. Yan ang sinasabi ko. Sila nag-aaway. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina pa. Sila nag-aaway. Diba? Ngayon, kung mag-aaway silang dalawa, wag kayong mag-choose. Dahil hindi naman tayo mag-choose niya. Si PRD nga hindi nag-choose kung kanino dyan. Si PRD ang may kasalanan kung bakit kayo ngayon kailangan mag-choose. Okay? So, kaya kailangan let it go. Kung may away ang dalawang yan, ito kasi ganyan, ito ganyan. Bakla nag-aaway yan, nagsiselos. Nagsiselosan yung dalawa. Hindi ba? Wala na tayo doon. Problema na nila yan. And I think, the bottom line dyan is kung away yan ng mga babae sa buhay ni PRD, tama si Joey, huwag niya nang patulan. Kasi nga... And in fairness kay Kitty, hindi nga pinapatulan. Hindi nga pinapatulan. She's protecting her mother. Si Kitty protecting the mother talaga. Pero of course, no one. Nanay niya yan eh. Pero I think, yun lang. Pero hindi niya napigilan ng sarili niya kasi diba, sinabi nga ni Sarah during interview na at her age, hindi siya ganon.
kay Kitty na marunong na siyang humarap, very confident in at alam niya kung ano yung hindi i-share at hindi i-share. Pero at this time, hindi niya napigilan, hindi mag-share. Hindi niya pero napigilan. Alam mo, parang ang naano ko doon is si 'di ba? I'm pretty sure yun yung instincts ni yun yung instincts ni Kitty na magsasalita ako kasi I have to protect my mother, ganyan. Kaso nga lang kasi syempre, kaya nga sinasabi ko dapat hindi na yung ginawa ni Kitty eh. Hindi na siya nagsalita. Bakit? Kasi everyone knows si Kitty kahit si Girlie Balaba 23 years na girlfriend ni PRRD. Mas matanda pa kay Kitty. Yeah. Di ba? So, ibig ko sabihin, yun yung ngayon, si Kitty, sinabi niya, meron siyang proof, meron siyang ganyan. If it really hurts you so much, kasi ganun nga yung pinapalabas na parang, this girl hurt them so much, di ba? Ngayon, if you're just going to say it and you're not going to take any action, di ba? Ano tayo dito? Di ba? Ano tayo dito? So, kaya it is a teachable moment. It is a teachable moment. Kasi, hindi natin alam ang dynamics ng mga babae sa buhay ni PRRD. Oo. Hindi natin alam yung mga dynamics. Kaya, at hindi rin natin alam kung paano minamanage ni PRRD ang dynamics nila. Ngayon, ngayon lang to naging public issue kasi tama si Joey, papaliga ko si Joey dyan, na kaya lang ito naging issue because the only person that could that used to actually pacify them is out of the picture, is in the jail. Correct. Walang makapag-confirm. Correct. Kaya it's up to us to discern and decide how not to make, hindi be hooked up with the narrative of Maharlika. Hindi dati kasi aminin nyo, wala namang ganyan. Ito, di ba? Exactly. Wala namang PRRD. Kasi si PRRD nandun, kayang saway, si PRRD yung putang ina, wag kayo mag-away-away. Pwede niyang sumaway ng ganon, or his mere presence. It's not that. It's like a silent agreement somehow ng mga girls in his life na we know our roles. Hindi ngayon, Madam Timmy. Pero ngayon, hindi na nga nangyari ngayon kasi the only one who is pacifying them nasa loob ng kulungan. So walang makapag walang makapag-passive. Yeah, so walang holder of the balance. The holder of the balance. Everyone's concerned about him. Oo. Ayun. Anyway, si Nihil yata friend yata si Nihil ni Kitty You might want to say something Nihil. Well, yun yung sinabi ko kanina, yung oxygen. So, it's basically Sarah. Tama si Sarah. Regarding kay Kitty, well, understandable, thank you, with her statement. But the one who should settle this is the nearest kin. Kasi di ba wala na nga yung pinaka-obvious na angkla, yung anchor na pwedeng mag-ano. And yes, there's a silent agreement, I know. But I wouldn't divulge that. Yung pinaka-ano na lang talaga is, yes, you're correct. We should have fought with this. So that must stop yung digging up pa ng more issues. And then next is, yes, it's a psyop, basically. Kumbaga, may nagpapalambot sa depensa. And this is one of those. Kasi they know. We Well, all they love know, but Duterte. they don't know that much. It all boils down because we love PRRD so much. And the only thing to topple that is that na yan. Talaga, family really is the first one to be i-break. Kasi yan yung talaga ng society, 'di ba? Break the family, break the so it all falls down. The kingdom falls down. Yung mga nagsasabi diyan, you should also know na we're from Davao. We know, alam namin yung, we called it ang balikas or the behaviors nila. Sorry Nihila, wait lang. Kasi Candy, parang inaano mo na ako yung nang-aaway I did not start this. Can you please? Parang, I did not start this. I wanted it not to be talked about. I've been exercising prudence that this is not my story to tell. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga live ko for the longest time before this blow up out of proportion. So parang, please do not make it appear as if na parang ako yung nanggulo, ako yung nang-away, ako yung nang ano. Si Joey ay nag-react. Si Joey ay nag-react. Nag-react ako. Oo. Hindi siya hindi siya, she didn't start the fire. Hindi ako nag-start ng fire dito. So parang,
masyado kayo, kasi kanina pa to si ikaw Joey, ikaw kasi you're putting gas on the MM. Nung nga nagsalita si Kitty, yan yung sinasabi ko na parang alam mo masasolto, mas mamamatay ito ng mas mabilis kung hindi na nag-release ng statement si Kitty. Oo, pero ang I think ang noon is ako parang bago mawala ang Facebook ko, meron din ako mga tao nakikita from na mga tao na sinabi nila na not bloggers pero mga some people from political parties na sana hindi na ginawa itong yung statement na gano'n. Kasi na yun that's already sabihin ko sa'yo kung sino yung gumawa ng na yun, kung sino nagplano ng statement na yun. Ay, iba pa to. Hindi to kilala. Hindi statement ni Kitty. Okay. Hindi. So parang ang kasi ako sa pamilya Duterte, we know how difficult this is. Hindi lang sa pamilya Duterte, pati sa mga mahal na babae sa buhay ni PRD, na very difficult ito nga yung pinagdadaanan ninyo because the man of the house and the man of your life is in jail, is in jail. Kaya high tension, high tension. Na yung mga dating sinasabi ni Madam Pini na secret agreement, na controlled tension, lumabas. Lumabas ang controlled tension. Hindi ba? Kasi naman baka naman ay nako. I mean, 'di ba? Well, we all know kung sino yung mga politicians na and even presidents, past presidents and even senators na na ang daming asawa. Asawa talaga, girlie. I mean, so you could call them asawa, no? I know personally one, no? Si Erap. Kasi marami ring jowa, 'di ba? I mean, Erap, Revilla, 'di ba? Alam mo ang hinala ko dito kung bakit nagkaroon ng hidwaan. Ito yung tsuri ko lang naman Tsuri ko lang to, tsuri. Ha? Kaya kay Erap hindi nagkaroon ng awayan. Kasi lahat noon is nakakausap si Erap. Kahit nakakulong sa veterans. Mga roles nila sa buhay ni Erap. Oo, nakaka-access sila sa veterans. Ito kasi naman actually kasalanan to ng ICC eh. Kasi ito kasing ICC, hindi po pwedeng bumisita ang gusto mga bumisita. Punyeta kayo. Baka naman kasi nagkaroon ng baka naman, sino ba magde-decide kung sino pwedeng bumisita? Di yung nakakulong. Yung isa, pagkatapos hindi tinanggap na, bakit siya? No! Diba? Baka ganyan na nangyari. Alam mo, lahat ang nangyayari ngayong kaguluhan sa Pilipinas dahil sa patakaran ng ICC. Bakit naman kasi sa ICC yung mapinakulong? Siguro part din ito ng nyo. Hula mo lang ba yan? Alam mo? Churi lang. Ang galing na churi mo. Di ba? Churi lang. Punyeta naman kasi, aminin nyo, nung panahon ni Erap, ilan ang asawa ni Erap? Simultaneously, 11. 11 ba? Or 5? Parang ilang asawa? Marami. Basta marami siyang asawa. At lahat yun, nakakabisita sa veterans. Siya gusto mong bisita. Dahil kakay ng mga anak mo, no? Ito naman kasi sa ICC, aminin niya sa ICC, hindi ka po pwedeng bumisita dahil gusto mong bumisita. Kailangan it's family or lawyer. Ngayon, ang tsuri ko, dahil hindi naman kasal itong mga to. At magkakilala silang lahat. Baka naman may pinili itong tatay natin. Tsuri ko lang to, tsuri ko. Na nag-meet siya. Na nag-meet siya ng puntong nadurog. Na ngayon, dahil dati kasi is merong balance, no? May tension tayo, pero okay. Lahat tayo pwede tayong makajamin si itong ating matini idol. Pero siguro ngayon, dahil binigyan ng choice, nagkaroon ng option na nagkaroon ng maliit na narrow band na kung sinong pwedeng makajamming, nakakulong eh. Alam naman sa ICC, hindi pwedeng bumisita na hindi ka family. Syempre, kung hindi ka family. Bakla ka, pwede na bumisita dyan. Si Sara, si Baste, si Kitty, at si Pulong. Dahil lang sila ang legally recognized as next of kin sa batas dyan sa ICC. Ngayon, yung mga sidelines, ang pwede na makapag-desisyon dyan, ay nakakulong. Ngayon, baka nagkayon, hindi niya pwede, syempre, nung hindi siya nakakulong,
hindi niya kailangan mag-decide kung sino pwede niya maka-jamming, no? Pwede niyang Pwede bigyan maka-jamming lahat according to the schedule. May scheduling, hindi ba? Si bakla. Ito natin mati na idol na pilitang pumili. Eh, syempre, yung pipiliin niya yung latest. Aminin nyo, kung ikaw lalaki, sino pipiliin mo? Yung latest. Baka yan ang pinagsimula ng kaguluhan. Yung dating tensyon na kontrolado, bigla nang lumipad. Kasi nga, punyeta, ikaw lang pwede maki-jamming. Hindi pa pwede yan. Yan. Doon ako, churi to churi. O, diba? Ngayon, hindi naman kasalanan siguro nung pinili na siya ang pinili. Eh, siya ang latest. Ngayon, siya ang latest. Kaya siya ang latest. Dahil siya ang latest ng lalaki. Hindi kasalanan nung latest na siya yung latest. Ngayon, kung paano siya naging latest, I think si Duterte na lang makakapagsabi niya. And unfortunately, I understand that Kitty might be hurt and pero unfortunately, Kitty, hindi yun ang this is uncomfortable, pero yours is yung tatay mo ganyan even before. I mean, lumaki ka nga, may girlfriend. Yung girlfriend ka na tatay mo 23 years old, yung girlfriend 21 ka lang, di ba? Di ba? Ganyan talaga. Kaya nga pati kahit sina Sarah, wala rin naman silang nagawa. Kung gusto makipag-spend time, di ba? Kung gusto makipag-spend time ni PRD noon, more doon sa latest. Ang latest noon ay si the mother of the very beautiful Kitty. Bigyan nagkaroon ng latest uli. Mati ni Idol ng putang. Oo. So yun ang tsuri ko Kaya, pag hindi mo ganyan talaga yan, kung marami kang marami kang babae sa buhay mo, kung hindi mo mabigyan yan, at alam nila, natanggap nila na marami kang babae, basta bigyan mo lang sila ng jamming time, kailangan isa lang pwede maka-jamming. Scheduling. Wala scheduling. Kailangan isa lang. Yun nga, di ba, sabihin natin yung pinaka-latest, di yung iba, patch up na lang sila. Kasi parang limited na sa akin. Yun nga sa ICC. Kaya nga ang lahat ng ito ay kasalanan ng ICC. Dapat marami silang ticket. Maraming ticket to the Wonderland. Ayan. Ngayon, kita mo si Erap, di ba? Saan siya nakakulong? Sa veteran, sa Pilipinas. Wala namang ganyang rule sa veterans or sa kung gusto mong bumisita doon sa nakakulong, pwede ka. Kailangan lang may schedule dahil hindi naman pwede lahat ng gustong bumisita one time, big time. Hindi pwede sabay-sabay. So yun, meron kang jamming time. Alam mo naman kung ang iyong mahal, hindi mo makaka-jamming, ay buryong yang. Bilang bakit yung isa nakaka-jamming? Siyempre, yung sinabi ni Madam Timmy dati na kontroladong namumuong bagyo, baka nawala yung control. Naging bagyo. Naging bagyo. Ayun. Anyway, Nikhil, you wanted to say something else? Well, yung ibang issue sana pero I think that would be for another time kasi malapit ng 5:00 na Alas 5 na yun nga. Ulit pa bago na topic. Please. Okay. Baka alas 7 na tayo matapos. Ayan. Pero, but for this topic, Joey, kawawa si sorry. Wait lang Timmy ha. Yung nandito sa backstage, si Ma'am MDC at saka si Ma'am Raquel K. Ayan, mga madam, sorry po, hindi ko na po kayo mapapaakyat at at mag-end live na tayo at isasara po ni Timmy at ni Nikhil ang tindahan. Ano yan, Timmy? Go ahead. Ang ko lang dito is, naawa ako kay Jazz. Kasi kung hindi naman totoo, tapos na-drag na, I mean, who in her right mind would show someone intimate na nang alam naman ng tao kung alam mo yon na superiority, that is so low. Sinong in her right mind na alam yung protocol na nasa security. And Timmy, yung alpot is not it's hiligay nun for pokpok. Kaya if you want to insult so person, low. Oo, that's just so low. And yun na yung tawag sa kanya, yun na yung tag sa kanya. So kaya sabi ko parang, hindi po pwedeng hindi po pwedeng parang let's just let it die. Kasi hindi talaga tama. Siya ang latest ni PRD. So, kung sasabihin mo siya ay malande, di parang ilalabog na rin yung choice ni PRD. Exactly. That's what I said. What I said. Hindi nga natin sinasabihan yung ibang mga naging babae ni PRD ng ganun. Exactly. Actually, kanina,
sinabi ko rin yan nga kanina, sabi ko, kung kunwari, mag-ano kayo, alpot kayo, ganyan. What are the chances na kapag lumabas si PRRD, pag sasabihin ni matutuwa PRRD, siya. Siya ang Miss Universe. Oo, siya ang Miss Universe. Pagkatapos, siya pala yung Miss Universe, pagkatapos tinawag nyo ng alpot. Hindi siya, alam mo, pag nakalabas si PRRD, tapos nalaman niyang ginaganon si Jazz, magagalit yan. I'm 100% sure na magagalit yan. Kasi, ano magagawa natin kung mahalin niya? Totoo. Nagawa natin, ayun ang latest. Kung latest, ayun ang buhay natin. Di ba? Pero ako pretty sure hindi ma-appreciate ni PRRD na ginaganon si Jazz. Correct. Agree. Agree. Sobrang hindi nyo ba na lahat ng mga close-in aid ni PRRD, hindi lang magaganda, gwapo din. Kaya nga sabi ni, diba, nung buhay pa si Attorney Bruce, na ang mga close-in, ang PSG ni tawag yan ni PRRD, nandun daw yung lahat yung mga gwapo. Siguro bayot siya. Kasi si PRRD, siya yung parang teenager siya. Yung, alam mo yung puso niya, parang hindi hindi tumanda. Yung parang siyang yung teenager. Oo, yung teenager na makrashin, ganyan, yung kinikilig-kilig, yung ganon. Kasi di ba parang as you grow old, medyo nawawala na yan yung ganong feeling, yung parang Apparently si PRRD, ganon pa rin siya, yung makiligin pa rin siya. So kaya ang laki-laki ng heart niya para sa mga... Anyway, so yun na nga. Kaya nga, that is the point of the entire, the entire live. Ngayon, yung mga nagsasabi kasi dito, Joey, you're adding fire, in I wasn't adding fire. Putting out the fire. To put it out. Start pa lang, I was trying to put it out. Diba? I was trying to put it out. Ayaw niyong magpapigil. Ayan, no? Oo, pero ako doon sa mga, gaganunin niyo si Jazz. Si Jazz, hindi yan ma-appreciate ni PRRD. Yeah. Kasi kita mo, I'm pretty sure, Timmy, nung sa Davao, wala namang tumatawag wala namang nakaalipos sa kay Hanelet nung panahon na siya ang bagong jowa. At walang pwedeng, at saka sa Davao, meron kaming Magna Carta for Women. Ang mga alpot talaga doon, hindi tinatawag na alpot. Wala kaming alpot doon, no? They are very much taken care of. Good point, Timmy. They are very much taken care of. Meron silang regular, check-up. And hindi sila pwedeng galawin, hindi sila pwedeng baspusin. They are very protected. Pero I think talaga, ang naging talaga niyan is, kasi kung hindi latest itong isa, syempre, yung isa ang magiging, ang nag-iisa makakakuha ng ticket from the ICC. Yun nga, Mesas, I agree yung sa sinabi mo kanina. Well, kung sino naman ang nasa primera sa kambyada, yun talagang mauna. And yung regarding yung sa kahit nung noon pa talaga, I'm from Davao really. Yung sa mismo talagang sentro. And kahit nung panahon pa na yung bata pa talaga si Kitty, yung mga mid-2000s, wala namang issue sa amin yan si Miss Hanelet eh. Wala talaga. We understand the dynamics of their family. Because alam naman namin na kahit sa ibang parte ng society, may ganyan ding pamilya. And yun nga, this is a dirty laundry that shouldn't have been aired so much. In public. Yeah. But we have to kasi wala namang ganitong issue before eh. Kasi walang ganitong issue before. At aminin nyo, naging issue lang ito nung nakakulong si PRRD. Kaya yun ang tsuri ko. Kasi alam ko yung galawan sa ICC. Na hindi ka po na only friends and only family and lawyers lang ang pwedeng makapasok. Ngayon, dahil nga may jowa ito, pwede siyang pumili kung sino yung magiging yung jowa, yung may corona, yung makukoronahan. Alam mo naman niya, Miss Universe, no? Isa lang pwedeng manalo. Kasi wala siyang on paper na jowa. So ngayon, ibig sabihin, i-designate niya. Kaya yung i-designate niya, yun ang mananalong Miss Universe 2025. Oo, actually, wala rin first runner-up na in case na the Miss Universe cannot fulfill her duty. Yun ang mahirap. Walang pasahan ng corona. Walang pasahan ng corona. Kaya ngayon, yun ang na talagang, I think we should also recognize how difficult it was for PRRD to make a choice. Oo nga, kahit ako lalaki, hirap kaya mag-balance yan. Aminin nyo, kung ilalagay nyo sarili nyo sa pwesto ni PRRD na if you're a guy, of course you would like all your children to visit you. Given na yun kasi yun nakalagay sa eksena. 'Di ba? Na
everyone is kailangang na mga anak, anytime kailangan nilang magpa-schedule. Kailangan ng wala siyang on paper na kasal. Kailangan niyang mamili. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan lahat asawa mo dahil hindi ka naman Muslim. So kailangan mamili ni PRD. So ngayon, pumili si PRD at ang pinili niya, yung latest, lalaki, alam mo nang piliin niya yung hindi latest. Hindi nga niya pinili si Madam Elizabeth. Ang pinili niya yung pinaka-latest. Diba? That's just how the cookie crumble. Oo, ganun lang talaga ang life. So ngayon, ang anuhin na lang natin, it was not easy for PRD to make that decision. Yes, no. Even on a male standpoint. Diba? On a male standpoint, kaya yung mga babae dyan, kausapin nyo yung mga asawa nyo kung malagay sila sa ganung posisyon. Kung sinong pipilian nila. And ang nagkataon lang talaga, yung isa yung nasa tuktok ng tagumpay. No, hindi naman niya kasalanan siya yung latest eh. Di ba? Ngayon kung paano sila naging magjowa ni PRD, it's only PRD who can answer that. Who can determine and put everything into rest. Pero kasi nga ito nga mga Duterte children, hindi naman natin lang narinig na tinatawag nilang pokpok yung mga naging babae mga naging jowa ng tatay nila. Kasi parang tanggap lang nila na itong tatay nila talagang mati ni idol. So I think let's just do that, no? Na at ang bottom line, kung sino man itong mga to, hindi sila Duterte. Yeah. Ang mga Duterte lang ay yung may apelidong Duterte. Duterte lang po tayo. Hindi ba? So yun lang. So I think kawawa naman yung napili sa trono. I think yun na lang yung nakakaawa yung napili ni PRD. Pero I think once na makalabas si PRD, hindi siya matutuwa. Makakarating lang sa kanya paglabas niya. 'Di ba? Malamang maloloka siya. Bakit tinatawag yung jowa niya na hindi, at saka lahat talaga ng mga close in niya is alam niya yun nga, palangga lahat. Ayun. Well, anyway, ayun na nga. So anyway, sa akin nga, kaya nga importante na malaman natin ang mga bagay-bagay, importante nating ma-determine at hindi natin po pwedeng i-overlook kung ano talaga yung pinag-uusapan. Kasi nga, yun yung andun yung essence nung conversation ganon. So, ayun, ang tawag dito, eto, kaya sabi ni Fernando Guerrero, lesson learned, do not discuss private lives. Correct. Kapag ka private, sa totoo lang. Actually ako, kahit nung binabalahura ako ng mga yellow pinks nung Duterte time, yung mga yellow, kasi di ba ang pinakabalahura sa lahat, mga yellow pinks, di ba, yan yung mga nag-publish ng mga personal kineme mo, yung mga private eme mo, ganyan, di ba? Yung mga ganon. Ako, sa totoo lang, kahit nung inaapi-api ako ng mga yellow pinks na ang dami rin nilang mga reveal na, pinabilisize na address. Oo. Mga private. Ganon. Mga private kineme, ganyan. Kaya ginawa ng mga pinks yun, hindi ako gumante by doing the same thing na parang, ay, yung jowa mo, ganito, ko, ay, yung ganito, ganyan, ay, yung nanay mo, ganito, yung mga ganon. Tawag dito, pag private. Pagka private. Pero syempre, pagka public document na kumain ng lechon, na double bed. Ibang usapan yun. Pero yun na nga, na hindi matutuwa si PRD na ginaganon yung jowa niya. Let's call a spade. Hindi matutuwa si PRD na ginaganon yung jowa niya. So, jowa niya yun. So, yeah, tatanong kung churi ko lang ba? Churi ko lang po talaga yon. Kasi mababasa mo naman yung dynamics na okay, ang pwede lang bumisita kay PRD. Tapos, ang context, The Hague. Ang pinagsimulan ng lahat. Aminin nyo, ang pinagsimulan ng lahat ay The Hague. Ito sabi ni Cesar Marta, actually sinagot ko na to earlier. Bakit si Jazz may access sa Villamor Air Base, hindi si VP pinapasok? Tanong daw ni Jojo. Ito nga, ito isa sa mga bagay na kinall out ko kay Maharlika. Kasi nga, ang sinasabi niya, kino-question niya kasi parang spy si Jazz, ganyan, yung tinatawag nilang alpot whoever, ganyan. Kasi nga, part siya ng entourage ni PRRD. Part siya ng entourage.
ang previous president, meron niyang entourage, okay? Privilege yon ng previous president, doktor, nurse, security, whoever na, nakabuntot yan doon sa isang dating presidente. Ngayon, yung mga ibang presidente na buhay, meron din silang ganyan, okay? So, ibig sabihin, kung nasan yung presidente, nandun din sila at iaalaw sila kasi nga part sila ng entourage. So, kumbaga, talagang makakasingit at makakasingit yan kasi nga pag nalaman nila na, okay, so ano kayo, entourage kayo, sige, papapasukin yan. Ngayon, si Kaya VP, hindi pinapasok si VP dahil hindi siya pinapasok ni Torre. Oo. Kasi ang gusto ni sa labas kasi siya. Ang gusto kasi ni Torre noon is kasi may hinahabol si Torring oras. Kaya hindi niya na pinapasok si VP. Kung si VP Sara, mas maaga, siguro mas maaga siya nakapasok. Kasi parang gabi na ata yun, no? Parang 6 na ata or something bago dumating si VP Sara. Si Torre, hinahabol niya na yung gabi. So I think, kaya yan talaga eh. Kaya talaga, siguro, lumalakas siguro talaga aking kutob na tama aking tsuri. May protocol officer din kasi si Jazz from the very start. Tapos na-retain siya. Retain siya ni PRRD after protocol siya si Jazz. Protocol si Jazz. Oo, protocol officer. Siya yung pinaka-highest. So, meron talaga siyang direct access kay PRRD. So, parang protocol officer. Kasi ang protocol officer, you do not assign protocol officer randomly. It has to be someone that you really, really trust. Oo. Ayun. Hindi siya pwedeng kung sino-sino lang. Sabi kabit daw si Jazz, jowa nga siya! Paano kabit? Jowa siya! Jowa siya ni PRD! So anong pinili? Jowa siya! Ginawa siyang jowa! Anong gagawin mo? Hindi naman kasi nga, meron rin sa totoo lang, meron rin, ito nga kasi, kaya nga nag-aaway-away. A lot of people felt na hindi sinira ni ang relasyon ni Hanilet at saka ni PRRD. Kasi sa totoo lang, hindi natin alam yung kwento doon. Wag na, I think wag yun nang hindi na for us to talk about ganyan. Oo, hindi na kasi PRRD lang makakasagot noon kung paano sila naging magjowa ni Jazz eh. Hindi ba? Actually, maraming jowa si PRRD. Baka nga hindi lang sila. Jowa. Oo. And sabi nga ni Timmy kanina na parang sa Davao daw, ganun daw, nung malakas-lakas pa nga itong ating gwapong-gwapong tatay. Hindi ba? Kita mo, sabay-sabay. Bakit naghiwalay yung nanay ni VP saka si Digong? Ano ba sa tingin nyo kung bakit sila naghiwalay? Kasi nga ladies man. Dahil nga mati ni Idol. Marami talaga siyang jowa. Naging jowa yan si Hanilet. Puro jowa. Wala siyang naging asawa after kay I-reveal nga ni after kay Madam Elizabeth, iisa lang ang pinakasalan ni PRRD. At yun ay yung nanay ni Sara ni Madam Elizabeth. Yeah, after noon, kasal pa sila sa church. Hindi pa sila sa church. Hindi sila sa church. Civilly, annulled na sila. So ngayon, sa mata ng tao, hindi na sila kasal. Pero sa mata ng Diyos. Mata ng Diyos, sila pa rin ang mag-asawa. Ngayon, kaya hindi na nagpakaya ito si PRRD. Wala siyang pinakasalan after kay Madam Elizabeth. So after kay Madam Elizabeth, lahat yung jowa lang. Jowa. Ngayon, kung jowa lang, ladies man to, pwede rin siya magkaroon ng multiple jowa. Nung kasal nga siya kay Madam Elizabeth, naging problema yung kanyang multiple jowa. Ngayon pa kaya? Huwag na kayo, ano ba? Hindi santo si PRRD pagdating sa babae. Kaya nga, hindi naman siya issue ng mga ibang presidente dati at mga senator, congressman na marami ding jowa, diba? So bakit si PRRD lang? Bakit siya pinagpiestahan? Alam naman natin from the start na mahilig talaga si Digong. At sinasabi rin naman niya yan. Exactly. Kinwento niya nga yung diba, nung naghiwalay na sila ni na legally separate na sila ni Ma'am Elizabeth. Pumunta ng Manila, umuwi sa kanyang nanay si Ma'am Elizabeth. Umiiyak to si Baste kasi namimiss yung nanay niya. Tapos, dala may girlfriend siya noon. I think kasi girly yun kasi payat si girly. Matangkat. Sabi niya, dinala daw niya, pinakilala. Ito na lang nanay mo. Tapos umiiyak daw si Baste. Ayoko yan, payatot.
Seryoso. Pero close sila, close sila. Kasi si Inday, parang mayroong public engagement si Inday na parang biniro niya si Girlie Balaban na, Mami, ginano niya. Meron pang isa na hindi si Girlie. Meron pa siyang isang ex na dito sa Manila, nakilala na na close ni Inday habang kwento to, recently lang ni Sarah na nag-aaral pa ng law si Inday na nahiwalay na sila kasi nga daw takot daw yung bakit takot na takot niya kasi baka yung daan mo kaya lang naghiwalay nga kasi hindi na daw niya talaga makaya ang sobrang kadaming girl lalo sa buhay ng PRRD. Hindi daw niya kaya ayon. Yan ang sinabi ni PRRD, diba? Yan ang isa sa kanyang maraming kasalanan. Sabi niya dati na mahilig talaga sa babae. Maganda pisay. Oo, marami talaga. Alam naman niya ng lahat, hindi naman inago. So may bago siyang jowa. So yun lang, hindi pa pwedeng maging kabet dahil nga wala namang pinakasalan after. Lahat yung dating governor. Yeah, ang lahat ng term ni PRD sa kanila, girlfriend. Girlfriend, whatever. Girlfriend ang tawag niya. Di ba, si Sarah nga, tawag niya yung mga girlfriend mo. Yeah. Oo. Diba? Si Sarah nga, acknowledge ka ni Sarah, yung mga girlfriend, marami ka, yung mga girlfriend mo sa labas, nag-aaway nga. Sabi ka nga, di ba? Nakakaloka si Sarah. Kung girlfriend yung issue, bakit niya tirahin yung isa pa na dating governor? So why are they doing it specifically to someone else? Diba? Siyempre lahat ng girlfriend gusto mabisita yung jowa, di ba? Hindi rin natin alam kung kung may simultaneous nationwide ba to si PRRD. Hindi natin alam, no? Kaso nga isa nga lang talaga ang pupwedeng non-family member na parang common law partner sa ICC. Dapat merong unlimited yung dapat merong unlitik. Para matigil tong lahat, kausapin natin ng ICC. Tigilan nyo na to. Ito na lang, pagbigyan nyo na lang kami. Pagbigyan nyo na lang si Father na lahat ng kanyang simultaneous nationwide network of jowa, makabisita, ng Hawaii. I think yan na lang closer to the truth lang na Marites. Actually, hindi to Marites kasi si this is coming from the bunganga of Digong sa mga speeches niya na hindi na nakikita. Oo. Bakit ba kayo hindi nyo ba nabasa yung statement ni Kitty? Pati siya ina-acknowledge niya. It's just that parang ito sinasabi nila na moment na to, na sinasabi nila na merong bastusan na nangyari, merong nangyari. Kasi yun yung sinasabi na parang hindi kasi nagkaroon ng merong yung tikpik, pinapakalat yung mga ganun-ganon. Hindi natin alam yun. 'Di ba? Kaya nga doon ako kaso si Kitty nagsalita rin ng ganon. Sinabi niya na inform daw siya na merong ganon. Kaya nga sabi ko na-inform siya. Oo, yun yung mismo statement niya. I was informed. Kaya nga sabi ko, nako Kitty, since sinabi mo na yan, kailangan mo na magpangalan dyan. O ngayon, yung iba namang mga Duterte supporters, feeling nila Kitty is being attacked. Actually, this is something that Kitty has to learn. If you're going to say something like that, tapos sinasabi mo meron kang evidence, people are really going to ask you na parang, para matapos na to, pangalanan mo na yan para meron tayong accountability. Pero ang nga yun, yung tatay nyo kasi aminin ninyo, kailan ba, kung may totoo mang meron yung DP na yan, kailan ba nangyari yan? Nung nasa, hindi pa nakakulong si PRRD? Bakit hindi siya naging issue nung hindi pa siya nakakulong? Bakit ngayon? Bakit siya issue? Ang alangan naman na ngayon naging issue yung nagpapakita ng DP. Nakakaloka naman habang nakakulong nagpapakita ng DP. Yun na nakakaloka. Pero kailan ba naging issue? Kailan ba nagpapakita? Ako kung totoo yan ng may DP. Kailan ba pinapakita yung DP? Nakakulong, hindi pa nakakulong? Kung hindi pa nakakulong, bakit nung nakakulong na, bakit siya biglang naging issue? Correct. Kaya sabi ko, things like this, whether totoo yun o hindi, it is something that should not be, kasi ito lang yan napakasimple nga yan, dinemonstrate ko na nga yan nung kung kunwari, totoo na, hindi, nilalako yung picture, ganyan, hindi talaga prudent na i-content mo pa. Parang, okay, 2 taon na nga lang nakakita ng dick pic, let's say sabihin natin, 2, 5, 20 or whatever. Actually, magiging balita pa yan. Naging balita naman na si PRRD may dick pic. Actually, may mga urban
legend rin dyan kay PRRD. Kasi PRRD is really proud of his Well, it is actually kung tungkol man sa Nutribam ni PRRD, actually kalat yan sa Davao dahil yung mga naging jowa ni kasi yung mga jowa ni PRRD sinasabi rin niya kasi may mga taga Davao ako nagsasabi na kalat talaga yan kasi yung mga jowa mismo ni PRRD pinagkakalat din nila. Oo, tsaka si PRRD yung alam mo yung classic na pilyo na pilyo. Aminin na natin si PRRD may pagka-fuckboy na maginoo. Oo. Actually, kaya hindi masisisi yung mga na-inlove sa kanya. May mga may kwento nga dyan di ba? Yung parang meron siyang pinuntahan na somewhere, bumaba ng helicopter. Pagbaba ng helicopter, umihi. Ganon. Umihi. Nagpunta sa parang gilid ng bangin, umihi, nakatayo. Ganon. Tapos parang apparently, meron palang nakakita habang umiihi siya. Marami palang nakakita na parang yung tinayuan pala niya is open to public view, ganon. So, tapos may lumapit sa kanya, sir, nakikita po yung ninyo, ganyan. At sagot daw ni PRRD, tinawag daw niya lahat ng taong nakakita, oy, ipagkalat nyo ha, ipagkalat ninyo. Ano ba yung nakita ninyo? Proud talaga siya sa nutriban niya. Proud talaga si PRRD sa nutriban niya. Kasi itong mga bagay na to, kaya ito sinasabi ko ito hindi alam ni Maharlika kasi hindi naman DDS si Maharlika So, yun yung na, I think kasi sa kasi mga taga Davaoenyo yan ang sinasabi nila sa akin na yung mga naging jowa ni PRRD pinagkakalat. If she's really a true blue Duterte lover, Duterte supporter, alam niya ang mga sinasabi ng mga taga Davao, mga kasi yun yung pinagkakalat nga din ng mga naging jowa kung paano makipag-chemistry si PRRD. Hindi na ako nakarating doon. Nung panahon nung presidente si PRRD, yung mga naging sinasabi ko, talaga? Kaya ka pala in love? Ganyan pa talaga. At sabi ko, ay naku talaga si PRRD. Ano talaga siya? So, well, ang bongga lang kay PRRD, wala siyang babaeng minaltrato. Yeah. Yes. Kaya ayaw niya yung nangyayari if ever man kay Jazz. Ayaw niya the last. Ayaw niya yan. Natatawag-tawagin yung pot. Ayaw niya yung kasi maano talaga yung mababa ang loob niya sa women and children. That's number one. Di ba wala kayo nabalitaan? Dahil sa dinami-daming babae ni PRRD, walang lumabas kahit isa na sila ay sinaktan. Yeah. Kasi wala talaga. Kasi gentleman talaga si PRRD. Yun nga na may pakboy talaga siya. Oo, ayun. For a lack of better term, pero captured naman di ba? Captured naman. Magbubula pa ba tayo? Yan ang totoo, Totoo naman. Dahil hindi po santo ang ating pinaglalaban, Hindi po siya santo. Hello, gusto nga tumegi ng mga tao, di ba? Pero si Burley, sinabi niya ng ex in one of his, ewan ko, baka kwento lang kasi while he's in a public forum, but may event sa Malacanang, nandun si girl, and I think it's an inauguration or oath-taking or something. Tapos binibiro niya, he mentioned Girly Balaba. Tapos, naman siya, alam niyo naman, si Digong, mahilig yan mag-adlib, tapos about his life or parts of his life. So, kinuwento niya na, yan nga si Girly, ex ko yan Tapos, humingi ako ng kiss, ayaw na magpa-kiss. Yung tayo pa, magpa-kiss tayo. In public, ha? Pero sinabi niya, ex na, tayo, ex ko, girlfriend pa kita, nagpa-kiss. Timmy, early part ng presidency ni PRRD, hindi rin siya gets talaga ng tao kasi kapag nakahalik ng audience, di ba? Pag nakikita siya ng maganda, nangahalik ng audience. Pero willing naman din. So, willing nga rin naman yung yung parang gusto willing naman yung audience. Pati nga yung asawa, alam ko yun, nasa Hong Kong yun Yung asawa din, okay lang. Ayun nga. Yung asawa, on the side. Oo. Ayun.
Yun lang. Kaya nga sabi ko, ako, no, that is why it's very important to lay down kung ano yung mga issues, kung ano yung mga hindi, kung saan nagkamali dito at saan tumama. Kasi nga, this cannot just go on and on and on. And if this story is going to be used and yung magagamitin ba siya in a derogatory way yung storytelling, sa totoo lang gagawin to kay Inday. Ginawa na nga to kay Inday yung jowa raw niya si Zuleika, tapos meron siyang basketball. Binaboy na rin yung mga ano ni of course hindi yung totoo. At meron pang lumabas isa na si Ramon Tulfo meron pa isang bago na lumabas daw, meron pang isang chika na itong si BP Sara may pinakasalan yung naka-uniform pinakasalan. Sundalo. Pinakasalang tibo. Oo. Ay, ayun lang ang eksena, no? Tanggapin nyo na maraming jowa si PRD. Sa ICC, hindi ka po pwedeng maging visitor kung hindi ka family. Ang family is yung legal, ang consider lang doon is yung asawa. Yung kasal, immediate, no? Ngayon, po pwede, pero merong ticket, may ticketing, may raffle. May raffle para sa parang partner-like, ganyan, partner-like. Dahil hindi naman Muslim si PRD. He's entitled to only one ticket. One ticket. So, ang turi ko, meron diyang nabigyan ng ticket. Siyempre, yung bibigay mong ticket, yung latest. Yung nagwagi sa 2025 Miss Universe pageant. Ayan. Ay, salamat. Nagets ko na ang kwento. Wala na akong pinanood ng video mula nung bangayan, kaya di ko alam ang alpot. Anyway, guys, we have a bigger enemy, so let's not be distracted. See, that's why it's important to discuss it. It's important to talk about it. Kaya kanina pa ako sabi ko, paakyat. Because if it's not an issue with us sa Davao, at hindi siya dapat nagiging pinagpipiestahan. Kasi hindi nga siya issue sa family, no? It's just a silent, sabi ko nga, it's a silent whatever agreement they have. And I never heard anyone from Davao. Sorry. And I never heard anyone from Davao calling any girlfriend of PRRD Kabet. PRD Kabet, or Alpot, or Pokpok, or ganyan. GF, girlfriend. Actually, yung tawag ako, maraming girlfriend si PRRD. Parang lahat ng taga-Davao na nakakausap ko, ganyan na sinasabi. Girlfriend. Oo. At yun yung inaano ko na gagamitin ng kalaban. Kung kasi sobrang ni Maharlika, gagamitin ng kalaban. And it's just going to be an issue of us imploding. Pero reason. Pero hindi siya nasira. Pero hindi pinikap ng mainstream media, no? Actually, walang nakialam na politiko, yung mga figures, yung walang nakisawsaw. Kaya nga kaya nga parang kasi hindi ko na-views it, no? Hindi ko na-views it na kita mo si Digong nagbibigay ng dick pic. Maganda yung sinulat ni Tio. Ano sinulat niya? Parang ganun lang din sa pero mas mas clearer lang, mas broader lang yung sinabi ni Joey. Pinikap ng bilyonaryo, pero hindi dun sa ganung manner. Pero kung inano lang nila na parang si Girlie Balaba ang parang rumored girlfriend ni PRRD. Kasi lang, si Girlie, hindi naman rumored yun. Talagang girlfriend naman talaga. Yung pinakilala yun, knowledge ni Inday yun na girlfriend. Tapos yun, parang nagpakita lang ng mga pictures kasama si Girlie, si Baste, talaga, may mga kinemi na gano'n. Pagkatapos, parang meron ring, pinick up ng mainstream media. Yung politiko nag-reveal din ng article na parang, eto yata yung favor na girlfriend ni PRRD, tapos kasama yung picture, ganyan-ganyan. Pagkatapos, meron pa yung statement ni Kitty, pinick up rin ng mainstream media. Ayun na nga. So, pero I think lang nila nakilala si Girlie Balaba, matagal na namin kilala. Matagal na yun. Matagal na issue. Nung kaya itong matagal na issue yung kay ex na raw si Girlie Balaba. Ayun na nga. Kaya nga siya ex. Kaya nga 'di ba hindi siya parang hindi siya ang nabunot sa ticket. Sa ticketing. Kasi nga isa lang ang ticket. So, siya, oo. Syempre yung current, magagawa natin kung yung current yung napili. Kaya nga siya current dahil siya yung napili. Ayun. So yun yung ano dyan, yun yung kwento. Actually, nakwento ko na to sa kwentong barangay kung nakinig kayo ng kwentong barangay.
Nakwento ko na yan sa kwentong barangay kasi merong similar na kwento dun sa barangay namin nung isang araw. Ano yung kahapon? Yung merong si Smurfette. O ayan o, sabi ni Ate Windy. Ayun. So, nakwento ko na yan noon. Ganon. Ayun. So, at least exposed na ngayon si Maharlika and followed her already. Ayan. So, anyway, ayun. So, sa akin, kaya nga sinasabi ko, ako, committed ako sa, sa meaningful public discourse. Ganon. So, ako lang, I take offense lang. Pag sasabihin niya na, parang, hindi, galit ka lang or whatsoever, ganyan. No. Nilatag ko naman lahat. So, ayun. So, parang, that's the reason why that is the reason why this platform was built. Ayun. So, yun lang yun. You may agree, you may not disagree with, you may agree, you may disagree with me, but I will soldier on. That's for sure. Ayan. Okay, matulog na tayo. Last word ka pa? Hindi Wait na. Lang, may nag-comment lang. Huwag nyo namang i-downgrade din si Hanilet. Kasi sobrang, din siya. Kasi she's the mother of Kitty. Kasi may nag-comment dito na, at importante kaya PRRD yun. No? Yung co-parenting ni PRRD at saka ni importante yun. Remember, she's the mother of Kitty. Wag yung i-downgrade kasi si PRRD hindi niya dina-downgrade ang mga naging jowa niya. Lahat ng naging jowa ni Duterte, binibisita pa nga rin niya si in fact, di ba alam ko generous super generous si PRRD. Generous yung sa time niya, naalala niyo. Di ba naalala niyo si Madam Elizabeth nung nagkasakit, nung na-hospital. Yeah, siya pa rin yung breast cancer. Wag yung bababuyin yung mga naging babae sa buhay ni PRRD kasi babae niya yan eh. Lahat love niya yan. Minahal niya yan lahat. Kinikilig pa rin si PRRD even with Ma'am Elizabeth. Ayun. Kaya ngayon, so, for me, dapat hindi na lang dumating doon sa ganung punto. Pero, yung sabi na downgrade. Si PRRD na lang magsasabi. Ayan. Si PRRD na lang magsasabi doon. Ayan. May listahan ba yan? True love niya lahat. Yeah, I think, as mother ni Kitty, ayun, the relationship is like that. Anyway, si PRRD na lang magsasabi dyan. Kwento barangay, tapos na. Okay na tayo. So, yun nga. Oo, dapat tapos na to. Huwag nyo nang gatungan co-supporters. Kasi parang hindi ko alam, parang meron pa yatang teleserye, meron pa yatang episode. Ganon. Oo. Meron pa yatang para episode. Huwag nyo nang gatungan si Maharlika, huwag nyo nang i-feed yung kanyang ego and kasi hindi naman talaga siya from the very start, Duterte. And meron pang issue na pinag-aawayan, bakit, tinatanggal daw sa, yung relevance daw ng DDS and bakit kailangan kung gusto lang ng isa tawaging Dutertista, ang isa ayaw niya tawaging DDS. The other way around. Matagal na yung Dutertista na name. Agree. May mga pages kasi na alam kong anyway. Si Maui yan. I'm not following Maui. Ng mga Duterte supporter. Si Professor Van nga, nagsulat siya ng article ng title Dutertismo. Oo. Yes. Dutertismo. Ibig sabihin, is the ism of Dutertista. Dutertista is the tao. Ism is ibig sabihin ng Dutertismo, these are the set of these are the ideas, the policies associated with Duterte. Kung paano magpatakbo ng gobyerno, kung paano magganyan. Ang mga Dutertista, yung mga naniniwala kung paano sa governance ni PRRD. So, kaya yung mga, hindi, DDS Dutertista, that is so childish. Kung gusto nyo tawaging DDS, bahala kayo. Pero, ano ibig sabihin nyo, naniniwala lang, supporter lang kayo ni Duterte? Yung Dutertista nga, naniniwala ito sa governance. Sa ideals. Na kung ikaw, ang parang in-elevate mo na si Duterte from being a person to being an idea. Yes, correct. So, kahit halimbawa na, parang halimbawa, Marxism, hindi ba? Mga naniniwala sa mga ideals ni Marx. Di ba? Yung ganung ba? Kapag naman kayo mga utak ni Diyos ko Lord, napaka childish ng ganyang eksena. Dutertismo ang brand of governance ni PRRD. Paniniwala sa bansa, sa history, etc. Dutertista ang sumasang-ayon John.
Yeah, DDS kasi is only exclusive for Duterte lang. The person. Kasi the person lang. So you're moving away from you're moving away from the person itself to the idea behind the person. Yes, and transforming it to the idea. We are elevating it. We are elevating it. Kahit halimbawa walang Duterte diyang tumakbo, ito ba ay alay sa Dutertismo? Ganon. Di ba hindi na tayo personality politics? At yun din ang gusto ni PRD na ang tingnan natin yung governance niya, yung style niya, kaya kahit sino na dyan, basta align doon sa way, sa governance at ideas, then that's Dutertismo. Correct. Ayun. Kasi pinupunto kasi nila, Joey, is you getting rid of the DDS whatever. Kasi nga, they always call you, the double agent. Kasi ako nga ang nasa butt of the, yung parang lagi nilang kinikembot. Oo, aligned with, I'm lang. Kasi nga, sabi ko, why are you discounting the fact that Sara Duterte is, also with her, behind her, beside her, around her, and even PRRD at the last minute na in-endorse, diba? In-endorse siya before, but then at the last minute isama niyo sa sa PDP, isama niyo sa diba? So yun yung bakit hindi nila makita na they cannot get around just because kasi Marcos. Emotions na kasi yan emotional na yan kaya nung time na mainit yung usapan diyan, sinasabi ko nga, if you cannot handle your emotions, wala na tayong pag-uusapan. If you cannot really if you cannot really put some sense doon sa diskarte ng eleksyon na basically it is Dutertismo driven strategy, kaya nga tinawag ko yun na Dutertista vote, 'di ba? If you cannot really fathom yung purpose noong voting strategy ng election because you're too emotional or whatsoever, wala tayong pag-uusapan kasi hindi naman kayo mapipilit kapag ka-emotion na yung pinagana ninyo 'di ba? Hindi na kayo mapipilit. Ngayon, but if you're willing to talk and you're willing to sit down and listen kung ano yung strategy na pwede nating gawin using the Dutertista vote, the Dutertismo ideals, ganyan. Di ba, maiintindihan nyo, magigets ninyo. Ayun. So, yun. So, ngayon, yung ang tawag dito, yung iba na gets, may mga nagsabi sa akin, alam mo, Joey, last minute nagbago yung decision ko kasi doon sa sinabi mo, ganyan. Nag-12 na kami. After yung mga sinabi mo, after na nag-12 na yung boto namin, hindi na lang 10. Kasi tama ka, ganyan. Of course, hindi pa rin sila okay kay Amy Marcos. Galit pa rin sila. Kaso nga lang, syempre, because you want to push the agenda, diba, the Duterte agenda, gagawin mo na lang. Kasi ang nagpo-push si Inday So, yon, okay? Matulog na tayo, Timmy. Matulog na tayo. Timmy, ikaw ba yung writer sa Hindi. No, hindi. Si Cookie yon, pero I also like her. So, galing magsalut nun, ni Cookie. Yeah. Parang, kung hindi ko kaya salita, Cookie de Leon, 'di ba? Oo, parang kung hindi ko kayang sabihin, kaya niyang i-verbalize. Hindi, anong tawag doon? Himay-mayin. Oo, na sobrang okay. Pero kasing kasing buhok. Kasing buhok. Kasing buhok na. Magkabuhok kayo. Ayan. Si Chris at pag nag-uusap na kami, sabi ko, alam mo, meron talaga mga tao magagaling sa words Ayun. Sas, I met you in SM Aura BGC with Mocha. May picture tayong dalawa. We were discussing international relations. Nandun you were nakasuot ka ng all black with your Converse shoes. Remember mo? Nakita na pala tayo. Yeah. Mm-hmm. Yes. At ang pitit na pitit mo pala. Kung pitit pa ako, mas pitit ka. Charot. Hindi. Ayun. Pero thank you so much, and nakaakyat din and naka-impart ako ng some sense into our co-supporters. Yeah. Appreciated. Thank you, Timmy M. Ayan, magpapakalam na ako. Okay. Bye-bye na. Go. Meron ka pa? Wala na. Next na lang ulit.
Okay. Sige. Oh, siya matulog. Mo din ako last night. Kanina pala yung umaga. Ayan, sabi ko, mga 2 oras na akong magla-live. Ayan na. But this is a good thing kasi gusto ko talagang makapasok that time kasi gusto kong i-impart yung just to dik-dik lang kung ano yung na parang hindi mo masyadong but I have some background info na gano'n na eto kasi gano'n kaya ganyan. So ayun, I hope naliwanagan na ang mga Maharlika lovers dito. Anyway. Okay, hindi wala akong narinig na tumawag kay Sas na Sas Alpot, na Team Alpot. Wala yung mga, na yung mga nag-comment dyan, Team Alpot. Diyos ko. Hindi ako, ewan ko dun sa Team Alpot. Ako, hindi matutuwa si PRD pag ginaganyan niyo ang mga babae sa buhay niya. Yun ang sasabihin ko sa inyo, hindi siya matutuwa dyan. Pag nakalabas siya, tas nalaman niya yan. Totoo. Ayan. Siya tayo matulog na. Maraming Sorry salamat. Sorry na. Sanay ako sa puyatan. Good morning, everyone. Good morning. Ayan. I'll see you next time. Maraming salamat sa nagbigay ng ng mga super stickers. Hindi ko na kayo babasahin dahil matutulog na tayo 6:00 na. Bye. See you next time. Happy weekend. Bye-bye.